What is up, guys? Good morning. It's your boy, Kuya Juicy, and we're back at it again for another episode of our vlog. So, today, guys, dadalhin na natin si Stark sa Honda. So, hindi na natin siya nalinis kahapon. Diretsong linis ko na lang mamaya siguro pag uwi. So, for this episode, papatingnan natin si Stark kasi hanggang ngayon, tingnan nyo, nandiyan pa rin yung alarm niya. So, sinerch ko yung indication. It's oil level and yung e-clutch system may problema. So chinek ko naman actual yung oil and nakita ko naman na okay naman yung oil. So di ko alam kung bakit nag-i-indicate siya ng oil level. Sana naman hindi malalang problema to. Ay. So yun nga, kahapon natin nalaman may ride tayo ni Commander Juicy kahapon for chicken wings. And ayun, nakita natin tong alarm na to nung start natin. Hindi pa natin to na-experience before. So yun, samahan nyo na lang ako papunta sa Honda Big Wing Lipa at i-consult natin to sa kanila. Let's go. Yun guys. So hindi tayo sanay nang walang good shifter sa start. So kahapon habang papunta kami ni Commander Juicy dun sa ride namin or sa destination namin, nakita ko itong alarm indication dito sa dash natin, which is yung warning sign, yung exclamation point, tapos yung parang manual. Ibig sabihin ng M is manual dun sa shifting. Tapos meron tayong oil level indicator. So not a good thing. Kahapon nakailaw yung check engine natin dito sa part na to eh. Nawala lang talaga kahapon. So this is alarming para sa, syempre, sa atin na first time natin nakaranas ng ganitong experience dito sa bike na to. So dalhin kaagad natin doon sa Honda Big Wing Lipa. Kahapon dadalhin na sana namin kasi Lipa rin yung destination namin kahapon eh. Nagkataon, problema lang talaga, walang available na mekaniko si Big Wing kahapon. So ngayon daw, meron daw. So yun, na-schedule tayo ngayon. Woo! Okay ka lang ba, Stark? So naisip ko baka nagtatampo eh. Lagi ko na kasing kinukumpara to sa NK. Supposedly today meron dapat tayong tambay kasamang CCR, Casual Coffee Riders. Namimiss ko na rin yung mga tao ngayon eh. Kaso nga ang problema, hindi natin pwedeng unahin yung tambay. Unahin muna natin itong kapakanan ni Stark. So yun lang naman. See you guys na lang mamaya doon sa Honda Big Wing. Alamin natin kung ano ba yung diagnosis nitong si Stark, kung ano ba yung problema. Ewan ko ng ganito, may iniisip. So guys, so andito na tayo sa Lipa. And buti naman walang traffic, wala masyado. Malapit ka ng magamot, Starky. So tanong ko lang din sa mga ka-CBR natin dyan guys, na-experience na rin ba yung ganitong klase ng problema? And ano yung mga naging remedy nyo? Kaya nyo ba siyang gamutin ng kayo lang? Or kailangan nyo talagang dalhin sa kasa? Emergency, tabi kayo. Kasi bago pa lang sa atin yung bike, tas may ganito na kaagad tayo na issue. It's not a good sign. Kaya pa naman tayo kumuha ng Japanese kasi sabi ko reliable yung Japanese. Turns out yung NK isang taon natin ginamit, wala tayo na experience sa kahit ano sa mga text na ganito. Ayoko na, Starky, hindi na ako magko-compare ha. Baka magalit ka na naman eh. Eto na, dito na tayo. Kalma ka lang dyan, baby boy. At tayo ay magpapagamot sa doktor.
What is up guys? So nandito na tayo sa Honda Big Wing Lip ah. Pwede kaya magtaman dito. Ay, sir. Pops, may problema ako dito sa CBR. Nag-deactivate yung e-clutch. Nakailaw yung manual. Isang linggo ko siya hindi nagamit, pagbalik ko ganyan eh. Warning ko. Yan o, dalawa. Yung e-clutch tsaka yung oil level. Kahit pinandar, sir. Oo, kahit panda rin. Hindi nawawala. Kahit naka-enable naman yung e-clutch natin. Yan o, naka-enable na. Pupunta sana ako kahapon, wala palang mekaniko kahapon. Kami po yung nag-delay. Hapon po kayo nagpunta, sir. Oo, hapon. Pero sir, mamaya pa po kayo. Ha? Meron lang May ako appointment appointment. Sige, okay lang. Mga anong oras kaya? Ito na yung mga 11. Sige. Okay. So, tapos na tayo. Mabilis lang pala yon i-reset sa sa system nila or sa system diagnostic nila sa laptop. So, andun sila. Okay na. Ni-reset lang. Common issue pala siya, guys. Common issue pala siya sa mga e-clutch. Ayan, ganyan na naman. Pero pag in-start daw yan, okay. So nawawala na. At ang nag-a-alarm na lang sa atin ay yung gasolina. Kailangan na natin magpagas. Ay. Uy, may purarar. Nabilis lang pala siya i-reset sa system. Pops, thank you. Ayun. So buti na lang mabait yung mga taga rito sa Honda Big Wing Lip ah. So hindi na pinabayaran sa atin kasi mabilis lang daw yun. Tsaka supposedly dapat after pa nitong isang customer na nagpapa-PMS. Pero dahil sabi niya mabilis lang naman, siningit na nila dun sa activity dun sa PMS. And shoutout din kay sir na inapprovean. So wala tayong ginastos for today's episode guys. Saan gasolina lang at toll lang gagastusin natin. Siguro saan ba pwedeng pag-asa? Dito na lang sa Shell. Kahit medyo mahal, dito na lang. Uhuy! Yo, let's go. So pag-usapan natin ano ba nangyari rito? Bakit ganon? Bakit nagka-problema kagad? Well, tinanong ko sila kung may iba bang mga user na naka-experience na ng same problem nitong sa atin. And ang sabi nila is yes. Marami na. So yun, hindi na ako nag-worry after ko marinig yun. Kasi since common issue sa e-clutch, then lagay na yung loob ko na masusolusyonan siya. Sa mga bagong kuha na CBR 650R guys, i-anticipate nyo na. Most probably mangyayari rin sa inyo yun, no? Most probably. So ano ba yung ginawa kanina? Actually sinaksak lang nila sa computer, sa system diagnostic nila. And yun, parang may result lang sila and then okay na. And one thing na kailangan i-take note ng mga naka-CBR or CB, guys, ingat kayo pag magpapa-remap kayo ng bike. Kasi usually daw, meron daw case na nagpa-remap ng CB tapos na lumabas yung issue. Hindi nila magawa kasi inilock daw nung nag-remap yung parang system. So hindi nila ma-open. Siguro naman pwedeng i-remap guys, pero kailangan maging aware kayo na baka mamaya parang jailbreak something yung nangyayari yun. So kailangan lang na bantayan nyo yung magre-remap na hindi nila ilalak yung system nyo ng motor nyo, no?
para maiwasan natin yung ganong issue. Kasi katulad nun, wala silang magawa kasi hindi nila mabuksan. Isa naman din sa tinanong ko sa kanila is kung okay lang ba siya na nakalagay dyan. Let's say mangyari ulit siya, hindi ba siya delikado. Sabi na hindi, nagde-deactivate lang naman talaga yung e-clutch doon. Pwede mo naman siya gamitin, nga lang naka-manual ka. Wala yung e-clutch. And no, it's not a huge problem. Actually, para lang siyang bug sa program na lumalabas from time to time. Hindi naman time to time, siguro nagkataon lang din na lumabas dun sa atin. And yes, convenient na ulit si Starkey. Pag quick shifter na tayo ulit. Bali guys, yun, quick video lang yun for awareness lang sa mga CBR users at sa mga bibili ng CBR 650R e-clutch. So para hindi kayo mag-alala kung sakaling mangyari sa inyo, di ba? So yun lang naman guys. So kung nagustuhan nyo yung video natin, please don't forget to leave a like at mag-subscribe sa channel natin dyan sa baba. Again, this is Kuya Juicy and peace out.